Where's Smokey? Magic access to. Hi mga mommies! Bakit di niyo ako in-orient na ang hirap pala mag-travel na may toddler? But don't get me wrong, traveling with a toddler is really fulfilling naman kahit papano. So ayun na nga, pumunta kami ng Hong Kong for 3 nights and 4 days. I know, right? Nakakabitin. But anyway, yun lang talaga yung punteriya namin bakit kami pumunta doon. Para lang ipag-Disneyland itong si Bubuet. At alam niyo ba kung bakit pinag-Disneyland ito? Kasi itong tatay nag-trigger. Kasi last time, nag-upload ako ng video sa YouTube na sabi ko sa kay Bibi, Bi, tara punta tayo ng Ocean Park. Tapos yun yung anak ko, Bi, nag-swimming trunk sa sobrang excited. Tapos yun pala, dinala ko lang siya sa fish market. Ayun, na-prank. Tapos alam niyo ba, medyo nagalit yung daddy. Sabi niya, tumawag sa akin, anong pinagagawa mo sa anak mo? Di ka naawa? Kaya, yung budget ko na pambili sana ng lupa sa Pilipinas ngayong bakasyon. Ayan, kakaprank ko sa anak B, napunta lang sa Hong Kong Disneyland. Kaya lesson learned, wag nang mag-prank ng buffet kasi nagagalit ang daddy. Ayan, tuloy nasisira ang budgeting ni mommy. But anyway, sa video na to ay isi-share ko sa inyo ang mga tips na mga natutunan ko nung pumunta kami sa Hong Kong Disneyland with a toddler. Number 1, I highly recommend na magdala kayo ng stroller for your baby. Yes, opo. Kahit naglalakad na or mabilis nang tumakbo yung anak niyo po, I highly suggest na magdala kasi ang laking tulong po talaga nito sa amin. Imagine mo buong araw kayo naglalakad, laking tulong na rin ng stroller, pwede niyong lagyan ng gamit niyo. And I'm telling you, mom, she's during within the day. Matutulog talaga yan sila for their nap sa hapon. Kaya imbes na kargahin yun, naku, nakakalosyang yun, nakakapagod. Sobrang init pa naman kapag summer sa Hong Kong. Kung ayaw nyo namang magdala ng stroller from the Philippines, pwede naman po kayong mag-rent doon sa Disneyland ng stroller. And if nagtataka naman kayo, paano mag-rides kung may stroller? Ayan po, makikita nyo sa gilid ng video, may mga naiiwan lang na intended talaga na area for the strollers kapag mag-rides na po yung mga tourist. Ang tanong, safe po ba? Hindi po ba nananakawan yung mga naiiwang bag kasama ng stroller? So far sa experience namin, wala naman po. At saka makikita nyo sa camera, may mga CCTVs naman all around. Precautionary lang po talaga. Dalhin yung mga cash nyo, wallet, cellphone, especially yung passport, laging nasa bulsa. Top 2 on the list, I highly suggest naman na if mag-book po kayo ng Hong Kong with a toddler, make sure po na hindi po siya kasagsagan ng summer or too cold naman during winter. Not all seat sale ng Cebu Pacific ay highly recommended. Always remember that. Huwag magpadala sa bugso ng damdamin mga moms. Minsan kasi, ang seat sale ay natataon during peak season ng summer or ng winter. And mind you, always check the weather ng pupuntahan nyo kasi may times na may bagyo. So cancel. Siyempre yung Disneyland magsasarado. So sayang yung mga expenses na nabook, di ba? So when booking a flight, be mindful of the weather, the season, when you are going to. Okay? Okay, top 3 on the list. Make sure na may nasulat kayo yung mga schedule ng mga shows, kung anong oras mag-i-start. And para ma-organize yung itinerary ninyo sa loob ng Disneyland, I suggest na isulat nyo na po sa notes ng phone nyo yung mga rides na gusto nyong unang sakyan, kung saan banda dito sa Disneyland yung maps, dapat na-download na ninyo yung application sa mobile nyo para hindi na kayo maligaw. At saka bawas na rin sa waste of time during doon na stay ninyo. Kasi ang laki po talaga ng Disneyland, hindi po siya maiikot in just a day. And ayan, makikita niyo some parts of my video, may mga nagtatakbuhan kasi paunahan po talaga doon unless meron kayong premier access sa mga rides. And you have to pay extra for that if you will have, if you want priorities sa mga rides and mga shows. And for everybody's information lang, no, ang pila po during our time, hindi po siya ganun kapuno yung Disneyland ng tao. So roughly around 30 minutes po talaga yung queuing time ng per ride. Actually, mga 4 lang po talaga yung nasakyan naming rides doon. And we make sure na child-friendly. Well, actually, hindi nga child-friendly itong nasakyan namin Frozen o yung sleigh ride. Napaka, roller coaster. Para hindi kami na-orient. And saka doon sa Hong Kong, medyo strict yung mga Chinese, no? Although hindi naman sila same doon sa mga comment section sa page na minsan may ibang nananapak. Hindi naman, wala naman kaming na-encounter na ganun. Pero medyo strict talaga sila when it comes sa speed, ganun. Gusto nila presence of mind lagi, yung nakapila kayo. Tapos minsan nagsa-cellphone ka, hindi mo nakita na umusad na pala yung line. So ayaw nila ng ganun. Alright, for tip number 4, magdala ng tumbler sa Disneyland.
Yes, mga moms, napakamahal ng food doon. Roughly around 700 to 1,000 up yung mga prices ng food. And yung water, di ko lang alam magkano kasi nagdala talaga kami ng tumbler. I make sure na I review ng mga vlogs bago kami pumunta doon para may idea na ako kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. So yeah, I highly recommend to bring your own tumbler para maka-refill na lang kayo doon ng maiinom na water. Libre naman. As you can see sa video, medyo naiinis na ako, no? Kasi akala ko talaga winter na nung December sa pagpunta namin. But sadly, hindi pa siya ganun kalamig. So medyo mainit na yung ulo ko kasi nga mainit. Tapos ang haba ng lakarin. So mahinahanap ata akong charger dyan tapos di ko mahanap. Ewan ko ba, kahit anong organize ko sa mga gamit namin, pagdating namin doon, nagkakalat pa rin talaga. Iba talaga pag may toddler, ano? O, diba? Ang chill-chill lang ni baby boy, naka-stroller lang. At saka yan din yung isang benefits ng merong stroller. Nababawasan yung pagtakbo-takbo nila, which is less hassle naman on our end. Kasi hindi tayo mapapagod kakahabol sa kanila. Anyways, nakikita niyo ba yung pila on the right side? Yan yung pila ng entrance. Ganun kahaba. So normally, alas 10 nag-open yung Disneyland for the regular tickets. Meanwhile, if you will avail the early entry pass, that would start around 9 in the morning. So by 9, nasa loob na kayo ng Disneyland. So you just have to pay an extra, I think 1,500 pesos from the regular ticket, which is 4,000. You just have to pay extra para mas earlier kayo makapasok. So as you can see, ina-accommodate ako ng security guard to assist us na pumila on the other side, which is lesser line compared sa regular tickets. So ganyan ka-convenient yung mag-avail ng entry pass. So, what is an early entry pass? So, sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay very useful sa mga single, lalo na kasi if mahilig kayong mag-picture-picture, so mas maganda po itong kunin ninyo kasi mauuna kayo sa loob, which is lesser pa yung tao. So, masasolo nyo po yung lugar. Wala kayong kahati sa mga rides kasi paunahan po talaga. So, if mauuna kayo doon, kasi konti lang yung nag-a-avail ng early entry pass, so masasolo nyo po yung mga rides, mauuna kayo. Plus, walang tao sa pictures nyo. Yun yung benefits niya. And alam nyo naman ako, competitive. Gusto ko rin ng magandang angle sa picture. Gusto ko walang tao. Kaya ako nag-avail ng early entry pass. But not necessarily naman talaga na nandun na kayo by 9 a.m. ano? Kasi from our hotel to Disneyland, it would travel around 1 hour. So, unfortunately, yun nga yung lesson learned ko rin, na kapag may toddler ka pa lang kasama, hindi talaga sila morning person. Mga galit sila kapag ginigising, nagwawala, nagtatantrum, Diyos ko Lord. So, ako naman, gumising ng maaga, nag-prepare, nag-makeup ng alas 7 ng umaga, kasi nga by 8, dapat naka-travel na kami papunta doon. Pero si baby boy, Diyos ko, nag-iiyak pa, naglampusay, ayaw maligo, ayaw gumising. Gusto niya pa daw more sleep. Nako, no, Disneyland daw. I don't want Mickey Mouse daw. Diyos ko.